ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Sir, isang tanong lang po. Isang tanong lang. Kaya, Hindi, ayaw naman po interview naman. Pasensya. May iba ko lang yung tanong para ano. Kong Stella. Kong Stella, may issue po. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank... Nagmamadali lang siya. Ay, nagmamadali lang siya. Okay, okay. An explanation lang po dun sa blank pages po. Nagmamadali lang siya Sorry. for the next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung... An explanation lang po sa blank pages po. Sensya na. anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Magpaliwanag ka, nakapirma ka dyan eh. Sa Bicameral Conference Committee report eh. Hindi pa ba sapat yung nagpa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Meron kang pananagutan, yan ang hinihingi ng hakbang ng maisog. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview. Meron kang pananagutan, yan ang hinihingi ng hakbang ng maisog. Yung transparency at accountability. Yung reporter ng UNTV, hindi rin ho natin siya pwedeng hindi babanggitin dahil itong reporter na ito, maisog ito eh. At sa pagiging maisog niya, wag kang masisiraan ng loob. Ginawa mo lang yung tama, ginawa mo lang yung trabaho mo. Si Asher, basahin ko lang para di ako magkamali yung pangalan nito. Si, hanapin ko lang, linista ko yung pangalan nito eh. Itong maisog na reporter po ng UNTV. Siya po kasi yung unang nag-report na kumuha siya ng kopya sa Kongreso. Sa Senado, sa Senado. At yung kopya po niya sa Senado ay parehas na parehas doon sa ipinakita namin ni Pangulong Duterte. At doon sa kopyang nakita niya, talagang blanco. Si Asher Cadapan Jr. Asher Cadapan Jr. ng UNTV, mabuhay ka. At kayo naman, UNTV, proteksyonan nyo itong si Asher Cadapan Jr. Panindigan ninyo yung kanyang tamang report sa ngalan ng pagiging miyembro ninyo ng media o fourth estate. Ano ba trabaho ng media? Ito ay upang labanan ang pagmamalabis ng mga nasa katungkulan, upang balansihin ninyo yung pagmamalabis ng mga nasa kapangyarihan. Yan ang dapat na ginagawa o papel na ginagampanan nung tinatawag nating miyembro ng fourth estate. Evergreen, Attorney Vic, my Senator, marami pong salamat. At kay si Boy Pirma. O nga ho, si Boy Pirma. Kailangan natin harapin pati kung sino si yung aling Pirma. Sigurado meron dyan at kinakailangan natin panagutin. Kay Andy Hetchanova, Tony Vic, my idol, inuubos na po nila yung Kaba ng Bayan. Last year pa ho nila inuubos to at noong 2023 pa. Para kung mapatalsik man sila, may baon na sila kahit ilang dekada pa ang dumaan, hindi sila maghihirap. Hindi na po maghihirap yan sa dami ng nakuha nila. Kay Mayo Sunyo, baka kasabwat din ang, hindi po, wag po muna nating husgahan ang Korte Suprema. Hindi po kasi sila kasali sa budget process. Ito po yung trabaho ng Legislative at saka ng Executive Department. At kay Malaya Filipina, taglay mo, Attorney Vic, tunay na dapat maging senador sa ating bansa. Sa tulong po ninyo, mangyayari po lahat yan. Kay Gili Ramirez, Attorney Vic, wala ng pondo ang DSWD sa Baclaran, wala daw pera, galing kami doon. Talaga magkakaproblema po tayo dahil kinakalikot ng mga malilikot at makakating kamay na nandyan po ngayon sa pamahalaan itong ating taunang budget. Nakakabingi naman ang katahimikan ng Kongreso, lalong-lalo na itong napakaingay na si Stella Kimbo nung kanyang patuloy na pinalalawig ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan ngayon ang tapang mo? Nasaan ngayon ang angas mo? Ayaw mo magpa-interview dahil may rush ka. Anong akala mo sa sinisigaw ng sambayan ng Pilipino? Hindi pa ba sapat yung nagpa-fashion show ka dyan sa House of Representatives? Tangan-tangan ang mga Hermes bag. 3 milyon, 2 milyon, 4 na milyon, 5 milyon ang isang bag na yun eh. Pera po yun ang sambayan ng Pilipino. Yung mga mamahalin mong relos, yung magagara mong damit, kayo sa Marikina, matauhan na kayo. Hindi natin pwedeng palagpasin ito. Pera po ng sambayan ng Pilipino ito. Anong sagot mo sa reporter? Rush? Wala na bang mas rush pa dito sa hinihinging paliwanag ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba't ikaw ang chairman ngayon ng Committee on Appropriation at nalalaman mo na hindi ordinaryong posisyon ang tinanggap mo
bukod pa sa iyong pagiging kongresista. Meron kang pananagutan, yan ang inihingi ng hakbang ng maisog, yung transparency at accountability. Kami naniningil, sino yung makating kamay na nakialam dyan sa final ratified, approved, and signed bicameral conference committee report? Sino ang nakialam sa report ng Vice-Cam? Ang trabaho po ng Vice-Cam ay tapos na matapos nila itong i-ratify, aprubahan at pirmahan. Tapos na po yun. Ibibigay na nila yan sa mababang kapulungan. Wala po senado ron, ha? Pero hindi absuelto rito yung mga pumirmang senador. Wala na pong trabaho ang senado ron. Babalik nila yan sa House of Representatives para maging tinatawag na enrolled bill. Yung enrolled bill, yan po yung nagiging General Appropriations Bill. Wala na pong pwedeng dumalaw doon. Ang only thing na natitirang gagawin ay yung pag-imprenta nito. Yun po yung hinihingi ng Philippine Star. Yun din po ang hinihingi ng saksi ngayon, na hindi po sila parehong binigyan ng kopya. Sabi naman sa saksi ngayon, yung pahayagan, kinakailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover-up. Kinakailangan malaman po nyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung wala po silang maipakitang enrolled bill, kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pwedeng walang enrolled bill. Nakagawa nga sila ng kopya ng General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifa-file na naisusumite at naiimprenta ang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila nung General Appropriations Act na pinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee Report. Hindi po natin muli pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na diskubre ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan. Siya po ang nakadiskubre nito at maisog na ipinahayag at inilabas ni Pangulong Duterte. Hindi po yung nagpapanggap dyan na makabayan daw po siya at miyembro siya ng Makabayan Bloc. Subalit, total gusto mong pumapel, salamat din. At kinumpirma mo na nakita ng iyong mga mata na blanco yung Bicameral Conference Committee report. Si Jonel Vistal, hello Sir Vic, ikakampanya kita sa aming lugar dito sa Panabo City. Salamat Jonel. Si Jonel. Si Brenda Kimpan, thanks to President Rodrigo Roa Duterte and Congressman Sid Ungab. Mabuhay po si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Si Eduardo Capa, naka-artista ban pa si Kimbo. Saan galing ang pambili niyan? Mura lang ho yung artista ban. Mas mahal po dyan yung kanya mga bag. Hermes po yun. Mas mahal po dyan yung kanya mga relos. Pero mahal din yung ban niya. Sabi ko lamang, nung kanyang tinutugis at winawalang hiya, yinuyurakan, sinisiraan ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Napakaingay niyan. Ngayon, hinihingan ka namin ng pakaliwanag na umiiwas ka, nagtatago ka, nakakabingi ang katahimikan ni Congresswoman Stella Kimbo. Kinakailangan ka magpaliwanag dahil ikaw ang chairwoman ngayon ng Komite ng Appropriations at nakapirma ka. Isa ka sa maraming kongresistang nakapirma sa mga blankong halaga na 100 bilyong piso dyan sa Bicameral Conference Committee. Yung Vice-Cam ninyo, nakapirma ka riyan. Kay Courage TV, bakit walang interview kay Tambaloslos? Naku, lalong iiwas yan. Kung yung mga galamay nga niya, umiiwas, siya pa. Batiin ko pala, yung mga hakbang ng maisog na nagpupulong po ngayon dyan sa Tacloban City, akin po silang nakasama kanina. Mabuhay po kayo, hakbang ng maisog kay Congresswoman Nene Bacale, yung kalaban po at tatalo kay Tambaloslos. Mabuhay ka, Nene. Pagbutihin mo ang iyong kampanya at gisingin mo ang puso, diwa at pusong makabayan ng ating mga kababayan dyan sa iyong distrito sa Tacloban. Kaya Georgina, sana po ay maparusahan silang lahat. Hindi po kami tanga, naiintindihan namin ang nangyayari. Maraming salamat Georgina at ako na may sinisikap ko makadagdag sa inyong kaalaman at pinasisimple natin ang mga malalalim na usaping panlipunan na kinakailangan ninyong pag-usapan, kailangan ninyong malaman at kailangan po kayong makialam.